Colossians 2:16. Sino man nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain o sa pag-inom o tungkol sa kapistahan o bagong buwan o araw ng Sabat. Sa part 1 and 2 ay natalakay ko ang araw ng Sabat at araw ng pamamahinga. Acts 15 ay sumulat ang mga apostol tungkol sa mga rules sa Hintil. Sa Acts 20 naman ay ipinakita doon ang araw na nagdaos ang apostol Pablo ng pagtitipon at breaking of bread na linggo. Ngayon naman sa Colossians 2:16 ay tungkol sa mga tradisyon sa araw ng Sabat lang ang tatalakayin ko, hindi yung mga tungkol sa pagkain at inumin. Sa Israel kasi maraming pagdiriwang at saka mga holidays. Marami silang mga araw ng pamamahinga na inutos. Yun nga daw ay tinatawag na ceremonial laws. Ang pinipilit kasi ng mga Sabadista kaya sila sumusunod at kailangan daw susunod talaga lahat ng tao ay yung Sabat daw na Sabado o ikapitong araw na rest day. Hindi raw yun ceremonial law. Yun daw ay sakop ng 10 utos. Kung sinusunod raw natin ang 10 utos, dapat hindi natin tatanggalin yung ika-4 na utos na tungkol sa Sabat. Yan kasi ang kinakatwiran nila. Kaya tulad sa mga Hudyo ay hinuhusgahan nila ang mga Hintil. Ngunit babasahin mo sa Colossus 2:16, letra por letra na nakasulat ay huwag magpahatol tungkol sa araw ng mga Sabat. Sabi ng Sabadista sa akin, hindi naman daw yan Sabado na tinutukoy na araw na Sabat. Yan daw ay mga araw ng Sabat plural. Ano kaya diferensya dun? Kami naman talagang holiday sa Israel o pamamahingang Sabat. Merong taunan, merong buwanan, merong lingguhan. Tulad na lang sa Passover. Linggo yun nagsisimula. Lang yung mga Sabadista kung nagpa-Passover sila. Kasi yan, ginawa ni Yesu Cristo yan bago siya namatay. Diyan nga natin binabase ang breaking of bread at saka drinking of wine. Tradisyon at araw ng Sabat at iba pa na tinutukoy sa Colossians 2:16 ay isang anino ng mga bagay magsisidating, ngunit ang katawan ay kay Kristo. Yung mga tradisyon na yan ay papalitan na ng future. Naniniwala naman ng SDA na inalis na talaga yung Sabat days. Pero meron pa rin daw natira. Mahaba kasi yung topic tungkol dyan sa natirang Sabat. Nakasulat yan sa chapter ng Hebrews. Pero ang Diyos nagtakda ng ibang araw, hindi na yung Sabado. Mayroon daw kasing kakulangan kaya pinalitan ang lumang utos ng bagong utos. Ang unang utos kasi ay mahalin ng iisang Diyos. Kaya kung hindi raw tayo nagpapahinga ng eksaktong ikapitong araw, ay hindi natin mahal ang Diyos. Ang Sabat ay ginawa ng dahil sa tao, at di ang tao ng dahil sa Sabat. At pinakita niya ang halimbawa na hindi siya sumusunod sa kautusan ng Sabat dahil siya ang Panginoon ng Sabat. At nang isa-isahin niya ang mga utos ay hindi niya na binanggit na magpahinga ng Sabado. Hindi nga rin niya binanggit na huwag gamitin ang pangalan ng Diyos na walang kabuluhang bagay. Ngunit biniligtad niya ang kautusan na mangako sa pangalan ng Diyos. Ginawa niyang huwag ipangako ang pangalan ng Diyos. Ibinigay niya rin ang bagong utos na pag-iibig ang magkakapatid. Kaya may mga utos na nabago, nadagdag o na-phase out. Saka ko na yan tatalakayin niya sa Hebrews na ibang araw o lugar na dapat pagsikapang pasukan. Gusto ko kasing talakayin sa susunod ay yung tungkol sa anghel daw si Jesus, siya daw si Miguel Arcangel, kaya nakikita raw siya sa Old Testament. Desperado kasi sila na patunayang Diyos ang Panginoong Jesus, kaya nauuwi sa pamumusong ang kanilang ginagawa. Ngayong panahon ng kawakasan na laganap na ang kaalaman ay madali nang makita ang katotohanan.